Derek Lauren Jogi playfully teases Paolo Avellino and Kim Chiu over shared management, sparks friendly banter on set. Masayang masaya ang mga fans nang makitang pabirong tinutukso ni Derek Lauren Jogi ang matagal ng ABS-CBN executive at Star Magic head. Ang mga aktor na sina Paolo Avellino at Kim Chiu, lahat dahil opisyal nang nasa iisang management team ang dalawang bituin. Ang mapaglarong sandali ay naiulat sa nangyari sa likod ng mga eksena sa isang kamakailang ABS-CBN digital content shoot kung saan sina Paolo at Kim parehong malalaking pangalan sa Philippine showbiz ay muling nagtutulungan. This time hindi lang sa chemistry o professionalism ang nakakatawag pansin ang walang humpay na panunokso ni Derek Lauren. Ayon sa Product Insider, hindi napigilan ni Derek Lauren na matawa kung paano naging ganap ang mga pangyayari. O ayan na, magka-management na kayo, huwag na kayong mailang sa isa't isa, anya. Di umano ang tinutukoy ay ang pinagsamahan ng mga aktor sa elite circle ng Star Magic. Ang pahayag ay umani ng tawa hindi lamang mula sa dalawang aktor, kundi pati na rin sa mga miyembro ng crew na nanonood ng Kim at Paolo na nag-evolve sa top tier ng mga bituin sa paglipas ng mga taon. The mood remained friendly and warm, with Kim replying, "Derek, ikaw talaga," habang nakangiti lang daw si Paolo at umiiling. Nakabahaging pamamahala, nakabahaging trajectory. Kim at Paolo nag-radiate ng kilig with a Pinoy touch sa ABS-CBN at Views, "What's Wrong with Secretary Kim?" Matagal ang naging Star Magic mainstay si Kim Chiu na sumikat matapos manalo sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006. Samantala nag-ugat si Paolo Avellino sa GMA bago lumipat sa ABS-CBN. Bagamat pareho silang nagkaroon ng stellar careers nang nakapag-iisa, ang kanilang bagong shared management ay pumukaw ng fun excitement para sa mga potensyal na magkasanib na proyekto on and on-screen reunion, lalo na pagkatapos ng kanilang hindi maikakailan na chemistry sa mga nakaraang teleserye sa iba't ibang appearances. Reaksyon ng maraming mga fans, maraming collabs please, nagliliwanag ang social media sa mga reaksyon sa buzz. If they're both under Derek Lauren now, please give us rom-com. The chemistry is still there. Si Paul at Kim, parihong management, we're eating good thing this 2025. Pinuri rin ng iba si Derek Lauren sa pagpapanatili ng malapit na relasyon sa kanyang mga talento at pagpapanatiling magaan at magkakasama ang kapaligiran. Ano ang susunod para kina Kim at Paolo? Bagamat wala pang opisyal na anunsyo ang proyekto na kinasasangkutan ng dalawa, bilang mga co-star ang mapaglarong pagtatagpo na ito at ang paglipat ng pamamahala ay nagdulot ng espekulasyon. May reunion film kaya in the works, bagong teleserye o marahil isang digital series sa ilalim ng banner ng Kapamilya Online Live. Mapaglarong tinukso ni Derek Lauren Jogi sina Paolo Avellino at Kim Chiu sa pagiging under the same management. Parehong nagbabahagi ng kasaysayan ang dalawang aktor sa ABS-CBN at ngayon ay pinapamahalaan sa ilalim ng pamilyang Star Magic. Ang pakikipag-ugnayan ay nagdulot ng haka-haka at pananabik ng tagahanga sa mga posibleng pakikipagtulungan. At sa kabilang banda, nagniningning ang pagkabukas palad ni Daddy Pao, isang nakakapanatag na Starbucks na sorpresa para sa mga host ng It's Showtime. Nagniningning ang pagkabukas palad ni Daddy Pao sa isang kasiyasiyang pangyayari na nakakabiganin ng mga tagahanga at netizens. Si Daddy Paolo, isang minamahal na figura sa industriya ng entertainment, sinurpresa kamakailan ang mga host sa sikat na Philippine noontime show na i-showtime sa isang mapagbigay na regalo mula sa Starbucks. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay hindi lamang nagpakita ng kanyang pagiging maaalahanin, ngunit pinatingka din ang pakikipagkaibigan at init at tumatagos na dinamika. Sa ilang kamakailang taping ng It's Showtime, na puno ng excitement ang kapaligiran nang dumating si Daddy Pao na may dalang Starbucks beverages para sa buong hosting team. Ang kilos ay sinalubong ng mga ngiti at tawanan at taus-pusong pagpapalaga, lalo na mula sa resident na Chinita host nang palabas na kitang-kitang naantig sa pagkilos ng kabaitan. Si Daddy Pao, nakilala sa kanyang magiliw na personalidad at malalapit na relasyon sa loob ng entertainment circle, ay palaging isang figure ng generosity. Ang kanyang kusang pagtagpo sa Starbucks ay isa lamang sa maraming pagkakataon kung saan ginagawa niya ang kanyang paraan upang iangat at suportahan ang kanyang mga kasamahan. Ang gayong mga aksyon ay nagpamahal sa kanya ng kapwa niya mga kasamahan at ng manonood ng publiko na nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang tunay na nagmamalasakit na individual. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga host ng It's Showtime sa social media na napuno ng mga post ng mga larawan ng team na nag-i-enjoy sa kanilang mga inumin na sinamahan ng mga caption na pumupuri sa kabutihang loob ni Daddy Pao. Ang Chinita host sa particular ay nagbahagi ng taos-pusong mensahe na binanggit kung paano ang gayong kilos ng mga lubos na magpapasaya sa araw ng isang tao. Ang mga tagahanga na palabas ay mabilis na sumali sa pag-uusap online. Umuubo ang mga social media platforms sa mga talakayan
tungkol sa sorpresa at marami ang pumuri kay Daddy Pao sa kanyang kabaitan. Ang mga meme, fan art at mga mensahe ng pagpapalaga ay dumagsa sa mga timeline na nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng mga personalidad na palabas at ng kanilang mga manunood. Ang Starbucks ay nagtataglay ng isang natatanging lugar sa kulturang Pilipino na kadalasang nakikita bilang isang simbolo ng kaginawaan at isang lugar para sa mga social media gatherings. Gaya ng binanggit sa isang talakayan sa Reddit, maraming Pilipino ang madalas na pumupunta sa Starbucks, hindi lang para kape kundi para sa ambiance at makiramdam ng komunidad na itinataguyod nito. Ang kilos ni Daddy Pao ay lubos na sumasalamin sa mga pagpapahalagang Pilipino na pakikisama, pakikipagkaibigan at bayanihan, diwang pamayanan. Sa isang lipunan na nagbigay ng mataas na kahalagahan sa interpersonal na relasyon, ang ganitong mga gawa ng kabaitan ay ipinagdidiriwang at nagsisilbing mga paalala ng init at kabutihang loob sa likas na kulturang Pilipino. Sa isang industriya na kadalasang nailalarawan sa kompetisyon at individualismo, ang simpleng ngunit makabuluhang pagkilos ni Daddy Pao ay namumukod tangi bilang isang testamento na walang hanggang kapangyarihan ng kabaitan at komunidad. Ang kanyang sorpresa sa Starbucks ay hindi lamang nagdulot ng kagalakan sa mga host ng It's Showtime, ngunit nagbigay din ng inspirasyon sa hindi mabilang na mga tagahanga na pinatibay ang ideya na kahit ang maliit na kilos ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Kaya naman, marami sa kanila ang nagpapasalamat sa ginawa ni Daddy Paulo. Ang kanyang pagiging mabait at ang kanyang pagiging sobrang napaka-genuine at napaka-giving ay isang magandang personalidad ng isang tao na siya naman talagang hahangaan at kinahahangaan ng marami. Kaya naman sa ngayon, marami ang humahanga kay Daddy Pao. Marami ang naging masaya at marami ang umanga sa kabaitan kanyang ipinapakita. Marami ang mga co-host sa It's Showtime pero hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng pera o magbigay ng pagkain kahit na kakibat nito ay malaking gastos. Hindi niya yun iniisip dahil ang para sa kanya, ang masayang mukha ng mga taong kanyang napapasaya ay mas mahal pa sa kanyang nagastos. Kaya naman, masaya rin siya dahil napasaya din niya ang mga taong mahal ni Kim. At dito pa lamang ay makikita natin kung gaano siya kasincere at kung gaano niya kamahal si Kim Chiu dahil talaga namang gagawin niya ang lahat para magustuhan din siya ng lahat ng mga taong mahal ni Kim at lahat ng mga taong nagmamahal kay Kim. Kaya naman Paolo Avellino, ipagpatuloy mo ang ganitong mga aksyon, ganitong mga sweetness at ganitong mga gestures dahil panigurado mas mai-inlove sa iyo si Kimi at paniguradong hindi kanya malilimutan at hindi marireject ang magiging proposal mo pagdating ng araw. At alam din naman natin at nakikita din namin kung gaano ka sincere at kung gaano ka rin kagusto ni Kim. Makikita mo talaga kung gaano ka din kanyang kamahal dahil makikita mo sa mata niya kung gaano siya ka-proud sa iyo, lalo na nang nagdala ka ng Starbucks, diba? Sobrang proud ni Kim na parang sinasabi ng mata niya na mahal ko yan, na si Paolo ko yan, parang ganyan. Kaya naman Kimi at Paolo, aabangan namin, sana kayo na ang endgame. Dito lang abang